morning, Pilipinas! Live mula sa Pag-asa Weather and Cloud Forecasting Center. Ito na po ang simula ng ating rainy season. Nilabas na po ng Pag-asa ang press release kaugnay ng onset ng rainy season. Kaya may tasilan, ito ang mga dapat tandaan. Gumagamit ang Pag-asa ng mga weather satellite. Isolated at localized thunderstorm. Umaraw man umulan, kaakibat nyo kami tungkol sa lagay ng ating panahon. Dahil sa Panahon TV, walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga, Pilipinas! Mga mahal kong kababayan, maraming pinagdadaanan ng ating bansa ngayon. Nakakalungkot po talaga pero sana hindi po tayo mawala ng pag-asa. May dahilan po ang lahat. Huwag po tayong susuko. Ninigman tayo ng napakalakas na lindol kahapon. Hindi nito mabubuwag ang matibay na pundasyon ng ating pagka-Pilipino. Babangon po tayong lahat at ipagdasal po natin ang ating mga kababayan at sa simple nating paraan, tulungan po natin silang makabangon muli. Sa umagang ito, maniwala po tayo. Kaya nating lagpasan ang lahat ng ito. Live mula sa Pag-asa Weather and Cloud Forecasting Center, ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, una maghahatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Kasama nyo ngayong Miyerkules ang umaga, October 16, 2013. Ako pa ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Kahapon nga po ng umaga ay po sa Phivolcs bandang alas 8:12 ay ninig ng magnitude 7.2 na lindol ang bahagi ng Kabisayaan. Namataan ang sentro nito sa laing 2 kilometers southeast ng Carmen, Bohol. May lalim po ito na 33 kilometers at naramdaman pa ang intensity 7 sa Tagbilaran, Bohol. Intensity 6 naman sa Hinigaran, Negros Occidental. Intensity 5 sa Iloilo at La Carlota, Negros Occidental. Intensity 4 sa Masbate City, Rojas City, San Jose, Culasi, Antique at Gihulngan, Negros Oriental. At intensity 3 naman po sa Davao City. Nasundan pa ito ng maraming aftershocks at ayon nga po sa Phivolcs, as of 5 p.m. kahapon ay nakapagtala na ng 289 earthquakes at 10 dito ang naramdaman. Ayon naman po sa inilabas sa report ng NDRMC, unahin na po natin sa incidents monitored. Nagkaroon po ng landslide at stampede sa ilang bahagi ng Cebu. Para naman po sa casualties as of 6 p.m. kahapon, 67 katao na ang nasawi. 10 yan sa Cebu, 57 sa Bohol at isa naman sa Siquijor. Para naman po sa mga sugatan, umabot na po ng 167 persons ang injured dahil po dito sa lindol. Para naman po sa affected population, higit 400,000 pamilya ang apektado sa 693 barangays, dyan po yan sa Cebu, Bohol at maging sa Siquijor. At para naman po sa damages sa kapagtala po ng pinsala sa seaport and airport ng Bohol, Cebu at Iloilo. Nagkaroon rin po ng pagkasira sa mga simbahan sa Bohol at Cebu, government and public buildings naman sa Bohol at Cebu. Mga hospital din po sa Cebu, mga tulay at kalsada naman sa Bohol at Negros Occidental at mga pribadong establishmento sa Cebu, Leyte at Negros Occidental at pati rin po ang mga bahay dyan po yan sa Bohol at sa Cebu. Samantala, nasa ilalim na rin po ng state of calamity ang Bohol at ang Cebu at suspendido rin ang mga klase sa lahat ng antas. Ito po ay public and private sa province of Cebu. Yan po sa Cebu City, Mandaue City, Bohol, Siquijor, Dumaguete City, Iloilo at pati rin po sa Carlota City. So ayan po, wala pong pasok sa mga nabanggit na areas ngayong araw. Yan po ay October 16, 2013. Ayon po ito sa DepEd o Department of Education. Tutok lamang po sa Telebisyon ng Bayan para po sa iba pang mga reports dulot po dito kung ano po yung naging epekto nito po nga malakas na lindol dito po sa bahagi ng Visayas. At ngayon naman po para po malaman na po natin ang update naman sa lagay naman po ng ating panahon kung ano nga bang inaasahan natin na magiging weather condition natin para sa araw na ito. Makakasama po natin si Ms. Connie Dadivas na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Ms. Dadivas. Yes, good morning din sa'yo, Amor. Ms. Dadivas, kahapon po wala mang bagyo na umiiral sa ating par dahil nakalabas na nga po. Ito nga si Bagyong Tino ay nakaranas naman po ng maulang panahon ang ilang bahagi po ng Mindanao dahil po yan sa ITCZ. Ngayong umaga nito, base po sa inyong forecast, patuloy po ba sa pag-ira itong ITCZ na ito at nadagdagan po ba yung mga lugar na maapektuhan nito ngayong araw? Tama po yun. Asahan natin na patuloy pa rin na makakapekto ang Intertropical Convergence Zone sa
Kabisaya at Mindanao ngayong linggo ito. At for today's forecast, Southern Luzon, Visayas and Mindanao magiging maulap po dahil po sa tinatawag natin na intertropical convergence zone at merong mga mahina hanggang sa tamtamang mga pag-ulan at pagkulog-pagkidlat. Okay, Mr. Rivas, kahapon nga po ayan, nakakalungkot at nakakaalarma nga po yung pangyayari na naranasan ng ating mga kababayan dito po sa bahagi ng Kabisayaan. At matapos po silang makaranas ng magnitude 7.2 na lindol, ay nagkaroon po ito ng pinsala at syempre po nagdulot po ito ng pagkitil sa marami rin pong buhay at patuloy nga po itong tumataas at patuloy po nating inaantabayanan na ang reports ng NDRRMC tungkol dito. Ngayon po ba, dahil patuloy po ngayon ng operations, pati na po ang mga aksyon na mga kinauukulan sa lugar na ito. Partikular na po sa Cebu at Bohol, naglalabas rin po ang pag-asa simula po kahapon nitong tinatawag natin na special weather forecast para po sa Cebu at sa Bohol. So para po sa araw na ito, ano po ba yung partikular na mararanasan ng ating mga kababayan doon? Kagaya ng sinabi ko kanina, apektado ng intertropical convergence zone ang Kabisayaan. So, particularly Cebu and Bohol, magiging maulap po na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan at pagkulog-pagkidlat ngayon sa maghapon. Pero bukas asahan po natin, medyo gaganda na magiging lagay ng panahon doon. Bahagyang maulap na lamang, pero may inaasahan pa rin mga pulupulong pag-ulan o pagkulog-pagkidlat. So para po sa ating mga kabayan dyan po sa Cebu at sa Bohol, doble ingat pa rin po dahil posible po na makaranas pa rin ng mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog ngayong araw. Kaya po kayo po ay tumutok pa rin dito po sa mga ulat panahon na ilalabas nga po ng pag-asa sa tulong na rin po ng Panahon TV. At eto naman, Ms. Dadivas, tayo po ba ay meron pa rin hanggang sa ngayon na nakataas na gale warning? Kailan po ba pwedeng bumalik na sa pamamalaot o paglalag ang ating mga kabayang mangisda? Lalong-lalo na po sa Northern at sa Central Luzon. At saan-saan po nakataas ngayon? Ito pong gale warning natin. Medyo pahina na yung hangin dito sa may Central Luzon, pero asahan natin dito sa may extreme Northern Luzon, lalo na sa may Itbayat at Batanes, meron pa rin gale warning na nakataas dahil po malakas ang hangin nang gagaling sa northeast. So ayan po, manatili na lang po muna sa inyong mga tahanan at maghintay po tayo kung kailan po tayo ulit makakapamalaot o makakapaglayag para po sa ating kaligtasan. At Ms. Dadivas, last question na lamang po, no? Since ito pong ITCZ ay aktibo pa rin sa pag-iral ngayon at nagpapaulan nga po sa ilang bahagi ng ating bansa, meron po ba tayong namamataan na posibleng maging sama ng panahon na naman na posible pong maging bagyo sa mga susunod na mga araw? So ngayon may nakikita tayong cloud cluster at posibleng low pressure area. Magiging low pressure area ito at sa nakikita po natin, posibleng maging bagyo ito for this next week. So by Monday po, posibleng lalapit na naman ito dito sa may dulong boundary ng PAR. Kagaya po ng Tino, papasok na ito dito at lalabas din po after 24 hours. Naku, meron na naman po pala tayong namamata ang mga kaulapan na posible maging sama ng panahon na naman sa mga susunod na mga araw. Kaya po talagang iba yung paghahanda po ang dapat po nating gawin. At syempre po, huwag po kayong bibitiw dito lamang sa Panahon TV. Ay maraming salamat po, Ms. Dadivas, sa ibinahaging impormasyon. Tungo sa lagay na ating panahon, meron na lang po ba kayong maipapayo para sa ating mga kababayan? Lagi lang po tayo maging handa at patuloy na magsubaybay para sa ating mga update dito sa Panahon TV. Ayan nga po at natunghayan po natin si Ms. Connie Dadivas, sa weather forecaster ng Pag-asa. O mga kabayan, tutok pong mabuti sa bawat bahagi ng aming programa dahil mamaya malalaman nyo na ang ating question of the day. Make sure na masubaybayan mo kasi mula po alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga para masagot mo ang aming katanungan. At ngayon dumaka na po tayo sa sunrise at sa sunset. Sisikat po ang ating araw, yan po ay 5:47 AM at tulubog naman po ito 5:35 PM. Ang moonrise po natin ay 3:34 PM, moonset 3:04 AM at ang ating illumination ay 90% at para naman po sa ating face of the moon, magkakaroon po tayo ng full moon sa darating na October 19 sa ganap po yan na 7:38 ng umaga. Para naman po sa ating high tide, ito po ay courtesy of Namria. Ang high tide po natin 7:35 AM, yan po ay 0.88 meters. At ang low tide naman po natin ay 12:58 AM, yan naman po ay 0.43 meters. Time check muna tayo, Philippine Standard Time po natin ay 5:12 ng umaga. Magbabalik pa po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.